suspension ng wholesale electricity spot market at ang pagpapatupad ng pricing mechanism, ating pag-uusapan kasama si Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan. Attorney Francis, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Asik Weng at Director Cheryl. Sir, una po sa lahat, ano po yung dahilan bakit kinailangang ipag-utos ng ERC yung nationwide suspension nitong wholesale electricity spot market sa gitna ng tensyon sa Middle East at sa oil price surge? Base na rin sa rekomendasyon ng Department of Energy na sinasabi na kakailanganin natin na konserbahin at maging maayos ang ating resource allocation at paano na rin makontrol ang presyo sa WESM ay minamarapat na isuspinde ang WESM. At dahil na nga din sa rekomendasyon na yan, nagdesisyon na rin ang ERC na isuspinde na nga ang WESM simula kahapon pa. Sir, paano naman po maapektuhan ng hakbang na ito ang electricity prices at power supply stability na direktang mararamdaman ng mga consumer? Kapag sinabi natin kasi na sinususpindi natin ng WESM, mangangahulugan lang nito na yung presyuhan ay masasalalay doon sa tinatawag nating administered prices. Ito yung mga presyo na tiningnan ng ERC at inaprubahan at ito ngayon ang ipasisingil sa ating mga generation companies na magbebenta sa WESM. At pagdating naman doon sa listahan ng mga planta na dapat patatakbuhin, ang magiging basihan nito ay kung ano yung pinakamarapat na mga plantang mapatakbo. Sisimulan natin yung mga pinakamurang planta tulad ng renewable at isusunod dito yung mga mas mahal ng kaunti tulad ng coal bago pa natin kailanganing patakbuhin yung mga natural gas or yung mga tumatakbo sa langis. Sir, pwede niyo po bang ipaliwanag itong special operating guidelines na inilabas ng Department of Energy at paano binibigyang prioridad yung pag-dispatch ng renewable energy resources? Batay na rin dyan sa pinalabas ng Department of Energy, kung dati ang nagiging basihan ay purely kung ano yung price offers ng ating mga generation companies, ngayon, ang magiging basihan ng ating market operator sa paggawa ng listahan ng mga plantang dapat patakbuhin at any given time ay kung ano muna yung pinakamas mura at kung ano yung mayroong available na supply ng fuel. So mangangahulugan nito, makokonserba natin ang ating fuel kung sakali naman na mayroong makikita ang gobyerno na magiging kakulangan nito sa hinaharap. At mapapanatili din natin na stable ang mga presyo sa merkado dahil ang gagamitin nila ay administered prices na nakabatay doon sa presyong inaprubahan ng komisyon na may mekanismo naman upang makarecover ang ating mga generators kung talagang takdang gastos nila. Kasama na rin yung mga pagtaas ng gastos nila, bunsod na rin ang pagtaas ng kanilang fuel cost. Sir, sa pagpapatupad naman ng modified administered pricing mechanism, paano sinisiguro ng ERC na magiging patas ang bayad sa iba't ibang power generators? Itong ating itatakdang singil, magsisimula tayo dun sa kung ano yung dapat na i-fix na presyo, pero hindi mangangahulugan nito na dyan lang ang pwedeng masingil ng ating mga iba't ibang generation companies. Kasi mayroong mekanismo dito sa administered price na kung saan maaaring humingi ng karagdagang kabayaran or compensation yung ating mga generation companies kung mapatutunayan naman nila na mas mataas kaysa doon sa isinet nating presyo ang kanilang aktual na naging gastos. So sir, ano naman po yung magiging papel ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines at ng National Grid Corporation of the Philippines habang suspendido yung normal operations ng wholesale electricity spot market? Ang Independent Electricity Market Operator, siya pa rin ang mag-dispatch or magdidetermina ng mga
planta na dapat patatakbuhin. So siya ang mayroong say pagdating doon sa schedule ng mga planta. At ito naman ay itatransmit niya sa system operator para sa aktual na implementasyon. Sir, dahil idineklara nga po ang State of National Energy Emergency, gaano po katagal inaasahang mananatili ang suspension at ano po ang magiging basihan para ibalik ang normal market operations? Una, syempre, makikipag-ugnayan tayo sa Department of Energy. Kung makikita naman ng Department of Energy na wala na yung mga kadahilanan upang ating makontrol yung pagdi-dispatch ng mga planta, ay agad din naman namin na ililift yung suspension. So sir, may pangamba po ang ilang sektor na maaaring magkaroon ng supply constraints o rotational power interruptions. Ano po yung assurance ng ERC na mananatiling stable at reliable ang power system sa panahong ito, lalo summer na po? Oo, ito naman yung ating binabantayan, yung sufficiency ng ating supply, gawa ng ang demand natin ay pataas sa tuwing magtatag-init. Ang ERC naman ay laging nakamonitor kung ano yung aktual na kondisyon nang sa ganon ay makagawa tayo ng hakbang na matugunan kung sakali man magkakaroon ng kakulangan sa supply tulad ng pagpapaimplementa ng mga programa like the Interruptible Load Program ng ating mga utilities. Sir, ano naman po ang long-term strategy ng ERC para gawing mas resilient ang energy market ng bansa laban sa global fuel surge at geopolitical tensions? Una, yung ating ginagawang pag-aaproba ng mga power supply agreements, ito ay mabilisan na namin ginagawa. Nang sa ganon, yung mga investment sa additional generation capacities ay mangyari na sa lalong madaling panahon upang magkaroon tayo ng sapat na supply. Ganon din yung mga pag-aproba namin sa mga CAPEX applications ng NGCP at ng mga iba't ibang distribution utilities. Kasi kailangan din natin ng isang matatag, resilient na grid nang sa ganon kung mayroong magiging karagdagang generation capacities na papasok ay makokonekta sila at maihahatid yung kuryente na yan hanggang sa mga kabahayan. Okay sir, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Oo, sa mga panahong ito, wag tayong mangamba na ang gobyerno ay ginagawa ang lahat para maging secure ang ating supply at stable naman ang presyuhan ng ating kuryente. Pero siyempre, meron tayong dapat din na contribution at ito yung pagtitipid natin sa gamit ng kuryente nang sa ganun ay hindi tayo makadagdag sa pagtaas ng demand na nagpapamahal din naman sa presyuhan sa merkado. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Energy Regulatory Commission Chairperson, Attorney Francis Saturnino 1.